Inuubo ka na haba. Tigil na kaya yan. Choco. Robert. Kulit-kulit talaga nitong bulilit na to eh. Pag pinatulan ka ng mga ate mo, nakulagot ka. Shhh! Siopaw, diyan ka na naman nag-iingay. Guys, simple lang ang aming buhay. Magkaroon lang kami ng sandamakmak na tissue, laruan ng mga pusa, at mga asong malulusog. Ayan. Ang bahay namin ang parang repair shop. Bakit ganito ang bahay natin? Parang repair shop. Kasi nga, maraming aso. Lahat ng gamit namin ay nasira na. Nasira na ang matino naming side table. Laruan na lang ng pusa ang meron. Nabasag na yan ng mga pusa ng aso. Ang mga scratch post nila, sira-sira na rin kasi sobrang malakas mag-scratch yan. Yan. Tapos, ang mesa namin ay mga sira din kasi nga, katulad niyan. Diba? Mga mapanira yung mga yan. Diba? Pusa na yan. Pusa ka na ba? Pusa ka na? Choco, pusa ka ba? Kinuha yung kanyang laruan ng pusa yan eh. Daga yan eh. Kinuha niya. Favorite niya yan. Kita nyo guys. Nagiging pusa na rin si Choco. Ang ate namin ay lumabas. Ayan si Isang. Tulog lang siya ng tulog dahil siya ay senior na. Senior cat na namin yan. Yan. Simple lang ang aming buhay. Pero sinisigurado naming makakain ng masarap. Yun naman talaga ang mahalaga sa buhay. Yung nabibili mo lang ang sapat na pagkain. Hindi mo iintindihin ang bukas ay wala ng bigas. Yung, paano ba i-explain yun? Ganun lang. Simpleng buhay. Basta yung iniisip mo na meron ka pang kakainin, meron ka pang panggastos. Oo, may pambili ka pa ng pagkain ng aso. Sapat na yon. Makontento tayo sa kung anong meron. So, ayun nga. Ganun nga ang aming buhay. Ayan. Pag lumabas ang ate namin ay malungkot dahil ako lang mag-isa dito. Tapos ito namang mga to ay nagpapasaway. Ayan. Mga delivery yan kanina, hindi ko pa naliligpit kasi napagod na ako. Ang hirap magbuhat ng isang sakong dog food. Ang hirap isalin. Ayan si Choco. Tuwang-tuwa siya sa laruang daga. Laruan ng pusa yan eh. Ganyan siya kasaya basta yan ay may laruan. So, ayun guys. Yan ang simpleng buhay namin. Hindi natin kailangang magkamal ng maraming pera. Yung sapat lang, di ba ba? Yung sapat lang, makontento tayo kung anong meron para hindi tayo nai-stress. Ako, iba na nagpapastress sa akin ngayon eh, yung mga household chores. Napapagod na ako eh. Napapagod ako maglinis ng mga yan oh. Yung mga yan oh. Yung mga basurang hindi mo matatapon. Yan. Mga basurang mamahalin mo talaga. Ayan, katulad yan, bagong tsuklay yan. Bagong groom ni mama yan, oh. Bagong groom ni mama yan, kaya soft ang balahibo niyan. Kahit kutab-kutab ang gupit ni mama, sayang masaya na yan. Pero yan, ayaw yan magpasuklay. Yan, oh, yung pagmumukang yan. Ayaw din yan magpatutbrush. Ayaw mong sinasabi ko yung totoo. Totoo naman. Tapos hindi mo man lang sinasabi. Bukas na pala yung aircon. Bukas pa yung pintuan. Di mo sinabi. Tuloy, kaya pala sabi ko bakit parang malamig na parang hindi. Yung pala tagus-tagusan ang mga hangin.
Yan si Itim. Isa ding ayaw magpa-toothbrush niyan. Sayang ang toothbrush at toothpaste. Sayang, di ba? Sayang, Itim. May toothbrush nga, ayaw mo namang gamitin. Ay, bakit? Ang lakas naman ng hikab mo. Hikab si Kisame, tapos may sound. Oh. Yan. Ayan. Nagpapahinga-pahinga ako dyan, guys, sa upuan. Katabi ko mga aso. Yan. Ayaw ko magpahinga sa kwarto kasi walang tao dito sa labas. Ako ang security. Ops, ano yan? Haba? Aztec lover. Ayan, nakaabang-abang sila sa atin nila. Ganyan ang trabaho nila kapag wala ang isa sa amin. May pinuntahan, sila ay nakaabang lang lagi sa pintuan. Hindi sila umaalis dyan. Pumunta lang ako dito, nagsisunod na kayo. Saan kayo pupunta? Sarado ang pinto dyan. Ayun. Ang aso ng kapitbahay namin ay nag-iingay. Shhh! Makikichismis na naman kayo. Sarado yung bintana. Kasi pagbukas ang aircon, guys, sarado ang bintana. Sarado lahat. Para lumamig ang kwarto at ang maliit naming bahay. Para hindi hinihingal yung mga aso. O, diba? Alam niyo ba kung bakit kami nagpa-aircon? Mga 2 years ago. Kasi, na-heat stroke si Axel. Ganitong mga panahon din nag-uulan-ulan. Bare month na yun. Excuse me. Bare month yun, check up ko. Umalis kami. Hindi naman gaanong kainitan kasi nga umuulan-ulan na. Pag uwi namin, wala na siya. Wala siyang sakit, wala siyang kahit anong nararamdaman. Humahabol pa nga siya sa amin. Pero since hindi naman sila nakakalabas ng bahay, dito lang sa loob, hinayaan lang namin siya dito. Pag uwi namin, kala ko nakaabang lang siya sa may pintuan, natutulog. Pero wala na siya. Ang sabi, na-heat stroke. Kasi wala naman siyang sakit. Since mag-isa lang siya dito, dahil wala pa si Clover nun ay hindi, anak na nila tong mga to. Pero since wala kami, sila lang dito ang ibig kong sabihin. Walang nakapagdala sa kanya sa vet. So naisip namin, medyo kaya-kaya naman na ng budget, pakabit ng aircon. So yun nga, kaya napakabit yung aircon na yan. Yan. Kahit na pumangit yung aming pader, ang mahalaga lumamig. Saan ka pa? Hindi nag-aircon dahil sa tao. Kasi ako, natitiis ko yung init kasi may air cooler naman. Itapat ko lang sa akin yung air cooler. Okay na. Pero itong mga to kasi, sobrang nakakaawa, guys, kapag katanghaling tapat. O kaya hating gabi na walang kahangin-hangin. Kahit umulan pa yan kasi iba talaga ang init. Lalo pag umulan, yung konti lang ang ulan. Kunyari, ambon lang, lalong mainit, maalinsangan. Kapit na kapit sa balat natin, kahit nasa loob ko ng bahay. Kaya, ayun, nagpa-connect kami ng ganyan. Nagpa-aircon ko, no. Pero, yan ay dahil sa mga ito. Yan. Tayong tao kasi nakakatiis eh, pero sila hindi. Yan. O, anong nangyari? Ayaw mo na yung laruan mong daga? Siopaw, anong balak mo dyan? Iihi ka na naman? Pinagpapahinga-pahingahan ko yan pagtanghali. Itong si Siopaw, guys, ay palaging umiihi dito. Ayan o. Sobra siyang makapag-scratch. Ang lakas niya, kaya nasisira niya yung scratch post o. Sobra. Ganyan siya kalakas. Ayan o. Napababanan niya yung mga yarn. Nabutas na niya yung mismong kinakapitan ng yarn. Kaya i-repair ko na naman yan pag may panahon. Yan. Siopaw, alis dyan.
Magwiwi ka na naman dyan. So, ayan, ang kwento namin. Dati, kapag sobrang init ng panahon, naglalagay ako dito ng basang pads. Tapos, yung mga electric pa na yan, lahat yan bukas. Naglalagay ako ng pads dyan na basa. Minsan, may yelo rin. Naglalagay ako ng yelo dyan sa tapat ng electric fan para sila ay malamigan. Ganon. Minsan, sa sobrang init, mismong pads na basa na may yelo, dun sila humihiga. Ganon sila. Nakakaawa. Kaya ngayon, okay na. Malaki ang bill namin pero na-afford pa naman ng aming sponsor. Na-afford pa ng sponsor mo, no, Itim? Lakas niya ni Itim sa sponsor niya. Lalo na yan si Haba, oh. Haba, lakas mo, no? Lakas mo sa sponsor mo. Pero mas malakas yung pusang yan, no? Yan, pusa na yan. Kasi lahat na lang nilagyan ko ng ihian niya, ng pupo, para lang siya ay manahimik sa isang lugar. Dati kasi guys, itong hanggang ngayon naman, itong mga pusang ito, iyan si Kisame. Sa CR yan umiihi eh, tsaka nagpupupo. Kaso itong si Siopaw nung dumating, napaka-territorial niya. Ayan o, nilagyan ko siya dyan ng basahan at tray para dyan sa wiwiwi. Kasi ang pupo niya sa CR, pero ang wiwi niya gusto niya dito at kailangan laging bago ang basahan dahil pag hinihianan niya, di na niya iihian yun. Sa ibang lugar na naman, ayaw niya nang naaamoy niya yung ihi niya. Kakaibang pusa nga to. Kaya minsan sasabihin mo talagang, ampon ka lang. Pinulot ka lang, tapos ang yabang-yabang mo. Yan, kaya marami kaming basahan. Yan talaga ang napapapanghi dito sa lugar na to. So, yun. Ayan si Clover, ang aking inampon. Yan ang nanay ng mga ito. Yan. So, ang aso namin guys, na itong si Itim, lalaki yan. Ang lalaki kasi namin ay si Axel at saka yan, anak niya si Itim. Sabay namin yan pinakapon. May pagitan pala nung gumaling si Axel. Saka namin pinakapon si Itim. Hindi ko tigil.